Mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po makomento po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay maingatan nawa po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, ito pong pahayag ng Senadora Amy Marcos mga katambay. Ang sabi niya po, sana daw ay siya na lang ang nagpresidente, mga bayan. Ibang klase po, no? Ito po, pakinggan po muna natin ang balita. Saka po natin komentuhan itong pahayag po ng Senadora. Sana'y ako na lang ang nagpresidente. Yan ang hirit ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos sa gitna ng bangayan sa issue ng San Juanico Bridge. Nauna nang pinuna ni Senator Amy ang umano'y kakulangan ng pondo para sa rehabilitasyon ng tulay na nag-uugnay sa Samar at Leyte. At matapos anya ang ilang pag-uusisa sa San Juanico Bridge, deadma lang daw ang DPWH at pinsa ni PBBM na si House Speaker Martin Romualdez na baluarte ang Leyte. Sagot naman ng Kamara, ano ba ang naging ambag ng Senadora? Dagdag din ni House Spokesperson Princess Abante, patuloy ang paglaan ng pondo para sa pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Yan po mga tambay. Ibang klase, no, mga tambay. Ano kaya ibig sabihin ng senadora na sana lang daw po ay siya na lang ang tumakbo presidente, mga kabayan? Ang komento po natin dito, mga kabayan, dito sa senadora, matagal na po alam ng mga Pilipino at matagal na po rin ninyong alam na ang inyong kapatid ay yung sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na meron tayong presidente na weak. At meron din tayong presidente na sumisinghot ng pulburon at sumisinghot ng coke. Alam po din nyo yan. Ngayon, bakit po yan inendorso nyo sa amin? At inendorso nyo yan pilit sa Vice President. Ganyan po pala ang inyong kapatid. Ngayon, inaamin nyo na ngayon, ang inyong kapatid, ang inyong pinsan, ay talagang hindi leader ang gagawin sa amin. Hindi magiging leader, hindi magiging maganda ang magiging paglilingkod nila sa amin, sa aming mga Pilipino. Ayan, naranasan na po namin Pero, bakit po hanggang salita na lang tayo, Senadora Amy Marcos? Meron pa pong 3 taon. Kung talagang may pagmamahal ka sa bansa, may pagmamahal ka sa bayan, naaawa ka sa mga Pilipino, naaawa ka sa mga susunod na henerasyon, may magagawa po kayo. Wala pong magagawa ang puro salita. Di po ba? Kailangan po may gawa. Meron po kayong kakayahang gawin. Nasa Senado po kayo. Kung talagang gusto nyo mabago ang sitwasyon na puro korupsyon, dahil kayo na mismo nagpapatotoo na talagang isang damukal ang korupsyon sa binagoong Pilipinas. Dahil nakita nyo po, yung mga pondo na dapat na ilalagay sa tama, katulad po niyan San Juanito, di ba? San Juanito na yan. Di po ba? Tacloban, Leyte. Sino po may hawak niyan? Di po ba pinsan nyo? Nasaan ang mga maintenance yan? Kailangan po niya, mine-maintenance po yan. Nung panahon po ba ni dating Pangulong Duterte na 6 na taon, nagkaproblema po ba yung tulay na yan? Sige nga. Bakit po biglang nagkaproblema? 3 taon. Nasaan po mga pondo? Kayo na mismo ang nagsasabi na hindi pinopondohan. Hindi po ba? At patay mali siya lang ang DPWH. Hindi po ba? Sino po may problema? Sino po may problema? Sino po ba nanunungkulan ngayon? Di po ba kayo? Alam nyo na po palang malaki problema ng inyong pinsan, lalong-lalo sa pera ng taong bayan. At ano ang nahita ng Pilipino ng 3 taon? Di po ba? Ang lalaki na issue ng korupsyon. Pero nananahimik po kayo Nagsasalita lang po kayo para media mileage, para lang mapag-usapan. Ngayon, babanatan nyo po kami nang sasabihin nyo na kayo na lang ang dapat maging presidente o kayo na lang ang dapat tumakbong presidente. Bakit? Tatakbo po ba kayong muli? Tatakbo po ba kayo? Kaya nagpapabango po kayo? Puro salita.
Hindi po tangat bobo ang mga Pilipino. Para po kami makuha na naman sa isang salita at puro salita na pambubudol. Ang kailangan po namin, aksyon. Kasi binigyan po kami ni dating Pangulong Duterte, pagka siya'y nagsalita, ginagawa niya aksyon. Nung sinabi niya na magkakaroon ng Pilipinas ng build, 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 di po ba nagawa? Nangyari. Nung sinabi niya na magkakaroon ng pagsugpo kontra sa mga pulburon, di po ba ginawa niya? Di po ba tumahimik ng 6 na taon ang bansa? Di po ba? Ngayon po, nangyayari po ba ngayon yan sa administrasyon ng inyong kapatid, Senadora? Kayo na rin po. Kami po kasi alam na namin ang sagot eh. Hindi. Hindi po ba? Ngayon, babanatan nyo kami ngayon na sana kayo na lang naging presidente. Kung kami naman ang tatanungin nyo, sana puro Duterte na lang ang naging presidente. Hindi po ba? Kasi kung ganito lang ang gagawin panunungkulan ng inyong kapatid, dahil alam nyo naman lahat, kayo ang may higit na may kaalaman kisa sa amin kung ano nangyayari sa inyong pamilya at kung ano-ano ang kanilang mga bisyo, alam nyo rin. Di po ba? Pero hinayaan nyo lang. Nagtaengang kawali lang po kayo. Nagbulag-bulagan lang po kayo. Di po ba? Nagbingi-bingihan. Pero ngayon, mukha yatang may ambisyon na naman tayo na mas tumaas pa ang posisyon sa pagiging senadora. Kaya po ngayon, panay po ang yaw-yaw nyo. Hindi po ba? Kung talagang gusto nyo na mabago ang bansa ay maiahon pa sa basurahan at sa kahihiyan ng ating bansa, gawin nyo na ang nararapat. Hindi po puro salita. Hindi na po puro salita. Di po ba? Nahandyan ang Vice President. Hinahangaan nyo nga Vice President, di ba, Senadora? Kaya nga sinamahan nyo yan eh. Iniwanan nyo ang unit team, di ba? Dahil alam nyo na mas magaling ang Vice President kisa ron sa pamilya nyo. Di ba? Kaya nga kayo nanalo eh. Di po ba? Dahil magaling ang sinamahan nyo. Bakit ngayon? Hindi sila magaling, pero wala kayong ginagawa. Puro salita lang. Di po ba? Bakit hindi nyo pangunahan? May sasama naman sa inyo. Magsalita lang kayo na magsalita at gawin nyo sa Senado. Mag-privilege speech kayo sa Senado na ang gobyernong ito ay hindi na tama ang ginagawang pagpapatakbo sa bansa. Napakaraming ginawang anomalya. Di po ba? Maraming sasama sa inyo. Kaya lang ano po, sa media lang. Sa media. Hanggang media lang po kayo. Wala kayong binubuksan. Issue ng korupsyon para ma-impeach ang inyong kapatid. Di ba? Mas katanggap-tanggap sa inyo. Di po ba, Senadora? Mas katanggap-tanggap sa inyo na ang pag-usapan ay impeachment ng Vice President. Na mismo, sa inyo mismo nanggagaling na mas magaling ang Vice President kisa sa kapatid nyo. Di po ba? Kaya ngayon ang lumalabas, binubudol nyo na naman yata ang mga Pilipino. Bakit ko po nasabi? Yung kanyang sinasabi na siya na lang ang magiging presidente, pero hinahayaan niya maging presidente hanggang ngayon. At hinahayaan niya rin maging speaker hanggang ngayon ang kanyang pinsan. Hindi po ba ito panluloko? Di po ba? Naaawa ka. Nakikita mo ang bansa. Nakikita mo ang mga Pilipino nagsasakripisyo. Samantalang ang pinsan mo, ang kapatid mo, sagana-sagana yata sa pakinabang. Kulang pa ba? Kulang pa ba yung mga issue na naibulsa na raw di umano nila? Kulang pa ba yung mga pera? Yung ginawa na 2025 national budget na may anomalya? Kulang pa ba ito? Kulang pa ba yung isang damukal na ayuda ng 3 taon? Kulang pa ba yung ginto? Kulang pa ba yung Maharlika Investment Fund? Kulang pa ba yung GSIS? Diba? SSS, PDIC, at ang PhilHealth? Kulang pa po ba yun? At kulang pa ba yung issue, isang damukal na corruption daw ang flood control? Kulang pa po yun sa kayamanan na pwede pong mamuhay ka na habang buhay? Kulang pa po ba yun?
Senadora. Bakit? Kasi hindi nyo pa nakukuha yung mga asset nyo sa labas ng bansa. Hindi kaya? Kaya, ang gagawin nyo na lang sa amin, puro release. Sisiraan kunwari sa media. Hindi po ba? Dahil kulang pa. Kulang pa yung nakukuha sa bansa. Hindi kaya? Dahil kailangan makuha pa yung nasa labas ng bansa. Na umuugong dyan. Pinag-uusapan na. Di po ba? 18 bank account sa buong mundo meron kayo. Di po ba? Pati yung nasa Hong Kong na naka-freeze. Ano po sinasabi ng media sa Hong Kong saka sa Taiwan? Money laundering. Inyo po ba yon? Yung 350 tons of gold na nagkakahalaga raw po, sabi sa media ng Hong Kong at media ng Taiwan ay 100 billion dollars, hindi peso. Di po ba? Kulang pa po ba yon? Kasi hindi nakukuha, naka-freeze. Ganun po ba? Mga kabayan. At kulang po yung kulang pa ba? Yung pati mga asset natin na bebenta na. Nasaan ang mga pinagbilan yan? Pati yung airport na ibenta ng ang ating airport. Hindi naman totally lahat. Pero darating din ang araw, lahat na po yan, benta na yan. Hindi kaya? Kasi yung airport natin, halos kalahati na yata. Yung operation dyan, pag-aari na ng San Miguel. Di ba? At binebenta pa po ang isang damukal nating asset. Hindi kaya? Di po ba? Pati nga mga airport, pinaplano na rin ibenta yung mga nagawa ng build. Hindi po ba? Kulang pa ba yan? Kulang pa po ba sa kapatid nyo? Kulang pa ba sa hipag nyo? Kulang pa ba sa pinsan nyo lahat? Di po ba? Napakaraming issue. May issue pa nga yung pinsan nyo, di ba? May issue pa rin sa Okada. Yung mga heavy, mga luggage, mga talagang hindi maipaliwanag kung gaano kabigat. Ano kaya laman nun? Pera ba o ginto? Nagtatanong lang si Kamanong. Napakaraming issue. Di po ba? At ano ba proyekto ng kapatid nyo at pinsan nyo? Sige nga. Ano po ba ang proyekto para maubos ang pera ng bayan? At para makautang pa tayo ng isang damukal na utang na loob? Hindi po ba? Ano po proyekto? Pondohan ng pagpapabagsak sa Vice President, ganun po ba? At pinondohan din ang pagpapatapon, kidnapping, kayo na rin mismo. Nagsabi na lumalabas kidnapping ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Senadora, magkano po ang binudget dyan? Magkano po kaya gastos namin dyan? Para ang ICC ay tumutok dyan ng walang jurisdiction sa atin. Sige nga, Senadora, pera po ba ng Pilipino? Yan lumalabas po kasi nito mga kabayan. Isa rin si Senadora na wala pong konsensya. Lumalabas po yan. Pinag-ubra niya Hindi po ba? Di po ba kung ikaw ay matino na kapatid, pag nakita mo ang kapatid mo na hindi na maganda ang ginagawa, lalong-lalo kung ito'y pinakamataas pa ang katungkulan sa gobyerno. Kasi ang impact nito, mahigit 100 milyon. Mahigit 100 milyon na magkakaproblema kung ang kapatid mo ay sablay at hindi ayos ang ginagawa sa bansa. Kung yang pamilya mo, Senadora Amy Marcos, kayo-kayo lang. Angkan mo. Kamag-anak mo, kayo-kayo lang ang magkakaproblema. Wala kaming pakialam dyan. Pamilya mo yan. Kahit araw-araw suminghot ng pulburon yan at coke, wala kaming pakialam dyan. Di umano. Pero, pagbansa na at kontrolado ng inyong kapatid ang mahigit 100 milyong Pilipino, magsasalita kami. Dahil kami, nasa amin ang impact ng problema, wala sa inyo. Kasi kayo sagana. Hindi po ba, mga kabayan? Nakita nyo yung malaking depresya natin dito sa mga tao na ito? Sila, nasa kanilang napakalalaking numero ng pakinabang, di umano. Di po ba? Pero tayo, lahat ng problema, tayo magsasakripisyo. Pati mga inuutang nila. Di po ba? Pero, yung malalaking pera na kinukontrol at hinahawakan nila di umano at may issue ng mga korupsyon, sila lang ang nakikinabang nun. Never makinabang ang mahigit 100 milyon Pilipino ron. Hindi po ba? Kaya po tayo, binubudol na naman ba? Maniniwala na naman tayo salita. Kasi ganyan din po ang ginawa ni Senadora Amy Marcos.
nung ini-endorso niya kay Vice President Sara Duterte ang kanyang kapatid, lahat po ng magaganda ang sinabi niya. Wala po siyang sinabi kay Vice President na sana siya na lang ang tumakbong presidente. Never niya sinabi yan. Di po ba? Ang sinabi niya kay Vice President, samahan mo ang kapatid ko, Inday. Napakagaling yan. Magaling yan. Lahat ng ginawa ng tatay mo, hihigitan pa niyan ng kapatid ko dahil ubod ng galing yan. Di po ba? Kaya nga napaniwala si Inday. Hindi po ba? Ngayon, kailangan pa ba naming maniwala ulit sa iyo, Senadora? Na kailangan ikaw na lang ang dapat tumakbong presidente? Ganon? Sanay na sanay kang magsinungaling sa amin? Di po ba nagsinungaling na kayo sa amin? Dahil unang-una pa lang, sinabi nyo na ang kapatid nyo susunod na presidente dahil magaling. Ano po napala namin? Magaling po ba? Sige nga. Dahil mismo na rin kayo nagsasabi na ang kapatid nyo ay maraming sablay at maraming mali at maraming kasalanan sa bayan. Di umano. Hindi po ba? Senadora, mahiya-hiya naman po kayo sa mga Pilipino. Napakayaman na po ninyo. Questionable pa nga ang ari-arian nyo. Questionable pa kayamanan nyo sa Pilipino. Di po ba? Pati yung kayamanan nyo sa labas ng bansa, questionable pa nga sa amin. Tapos anong paglilingkod ang gagawin nyo sa amin? Di po ba? Ano yon? Mga kababayan, kung sinasabi mo magaling na ang iyong kapatid, dahil nga po inendorso sa atin, ngayon sasabihin mo, ikaw naman, ano ibig sabihin? Mas magaling ka sa kapatid mo? Ganon po ba? Senadora, ano kami? Magsusugal na naman sa isang Marcos? Susugal na naman kami? Susugal na naman ang mga Pilipino sa iyo? Dahil nagpapahiwatig ka na sana ikaw na lang. Mas gusto namin magtrabaho ka. Di po ba binoto ka, nanalo ka para magtrabaho ka sa Pilipino? Ngayon, ang gusto namin, umpisahan mo na, pababain ang kapatid mo para yung matino na lingkod bayan na ang magtrabaho sa amin. Hindi po ba, Senadora, dahil nagmumula ang impeachment sa Kongreso at Senado, di po ba, bakit hindi nyo pangunahan? Mga lampag na kayo? Hindi po ba? Di po ba mas maniniwala ang Pilipino, mas maniniwala ang men in uniform kung kayo na mismo mag-uumpisa na pababain na ang inyong kapatid sa pagiging presidente? Dahil mismo kayo na rin na nagsabi Kayo na rin na nagsabi ang nagpapatakbo ng bansa ay ang hindi na ang inyong kapatid. Hindi po ba? Kayo na rin Ano po ba sabi nyo? Nagpapatakbo ng bansa isa ng Romualdez at isang Araneta. Hindi po ba? Pero nananahimik pa rin kayo. Hinahayaan nyo lang. Di po ba? Kasi hindi naman po kasi bukal sa puso nyo yung mga sinasabi nyo. Di po ba? Wala rin po kayong pagmamahal sa mga Pilipino. Komento po ni Kamano, wala. Walang pagmamahal sa Pilipino si Senadora Amy Marcos. Pang sariling interes lang. Di umano. Komento ko po. Kasi kung may pagmamahal po, si Senadora Amy Marcos sa bayan, matagal niya na po pinangunahan mag-step down ang kanyang kapatid para po mapalitan ng matino. Kasi mismong siya na po ang nagsasabi, bulok ang panunungkulan nila, di umano. Pati ang kanyang pinsan at ang kasama pa ang kanyang hipag. Hindi po ba? Kaya Senadora Amy Marcos, sa media, sige pagpatuloy mo yan. Tanga na lang at bobot gago ang maniniwala po sa inyo. Ang kailangan po ng Pilipino, gawa. Hindi puro salita. 3 taon na po kami dinadala ng kapatid nyo sa puro salita. Puro salita. At yung ginawa po na inyong kapatid ay hindi po katanggap-tanggap sa majority ng Pilipino. Napakarami pong ginawang kabalbalan, pera, pamumulitika, at pati sa paglabag sa batas. Yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, isang damukal po yung pagtataksil, paghuhudas sa isang Pilipino at sa ating soberenya at sa ating judicial. Ganyan po katindi ang lahi nyo.
Lahi po nyo yan. Wala pong tulak kabigi ng lahi nyo. Romualdez, may problemang malaki. Corruption issue. Marcos, kapatid nyo, na mas maraming problemang issue. Pulburon, coke, corruption, weak, hudas, taksil. Di umano, isang damukal. Kaya mga kabayan, paniniwalaan pa ba ninyo ang ganitong klase na nagpapabango na naman? At merong isang senador, mga kabayan, na ini-endorso na ng maaga yan. Si Senadora Amy Marcos para daw po maging Vice President. Yan. Yan. Suportahan nyo po, mga kabayan. Suportahan nyo po, mga kabayan. Ngayon, gugustuhin nyo po bang subukan na naman? Susubok na naman ba kayo? Mga kabayan, kung kailan po lugbok na lugmok ang ating bansa, baon na baon sa utang, susubukan na naman ang isang Marcos. Ganun ba? Pabagsakin muna. Palitan muna. Kailangan bumangon ng bansa. Mga kababayan, hindi po natin kailangan ng puro salita. Puro salita. Puro batikos lang. Kailangan ng Pilipino sa panahon ngayon, aksyon. Aksyon ang kailangan para po hindi po tayo tuluyang mapunta sa pusali at basurahan at sa pagkakabaon sa utang ng ating bansa. At syempre po, para naman po hindi tuluyan masakop ng mga komunista ang ating bansa. Hindi po tuluyan silang maghari ang CPP and PAs sa ating bansa. Pati po ang mga addictus, mga masasamang tao. Kailangan po yan, tuldo ka na. Pero kung ang gagawin sa atin ni Senadora Amy Marcos, ulitin ko, ay puro yaw-yaw lang, puro media mileage lang, wala. Konsentidor ka. Ang lumalabas sa'yo, konsentidor kang kapatid. Dahil alam mo na mismo, ang kapatid mo ay hindi leader. Hindi siya ang leader. Alam mo na yan. Kaya huwag ka na pong magmaang-maangang senadora. Dinadaan mo lang kami sa salita. 3 taon, nag-umpisa ang pamumulitika mo. Hanggang ngayon, politika pa rin. Talaga sanay na sanay kayo gumamit ng media. Hindi kaya. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po mga kabayan. Mabuhay po kayo. Ingat po. At sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod, thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po kay Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Joe, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po mga kabayan. Ingat po kayo at mabuhay po kayo. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong hiling na sana po lagi po natin isama sa ating mga dasal at panalangin ang kaligtasan po ng pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte. Sa kanya pong edad, ay sana po ay madugtungan po ang kanyang buhay, kalakasan, at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal. At muli po mga tambay, magpapaalam po muna muli ang inyong katambay. Sa ulitin po sa muli. Ingat po tayo mga kababayan. Paalam po muna. Bye-bye.